Magandang gabi po sa inyo lahat. Agahan almusal tanghalian, napunan. Nandito naman po si Nyolo at your service. And at this point, we now speak to... magkakaroon po tayo ngayon ng breaking news, gaya po ng nasa thumbnail. Breaking news po ito dahil sindi na po ang ilaw. Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba, Totoy, ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling nagkakulay ang sabungero. Dahil ikaw ang star ng sabungero. Oh, channel 2 pala yun. Ba't nagiging Kapuso? Kasi, yan na eh. Ano sila, affiliated na eh. Diba? Affiliated na sila eh. Diba? Channel 2, Channel 7, Showtime nga sana. O sige, dito nagsimula na tayo. O, eto na. Mga gwardya sa Manila Arena, yung Manila Arena, yung sa Bungampo, Talpakan. Nagsalita na, ha? Sige, pasok! Lumantad ang 4 sa mga wanted na gwardya ng Manila Arena na isinasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayan po, alam mo, give the anong tawag doon? Give the credit when the credit is due date. Di ba? Ayan po ang kasabihan natin. Alam mo, may Meralco ka. Give the credit when the credit is due date. Sa mga wifi, sa mga tubig. Diba? Ngayon, ang credit neto ay kay Totoy. Ibigay natin kay Totoy to. Dahil nga, sa paglantad ngayon ni Totoy, mga lumalantad na uli ang pangunahing mga cast of characters ng nasabing kwentong sabungero. Judith. Tagitnaya ng inilabas na 1 milyong pisong pabuya sa makapagtuturo sa kanilang lokasyon. Magbabalita si Gary De Leon. Yan na. Hindi lang po si alias Totoy yung pakinggan nyo kasi isa din po kami sa mga biktima. Dapat malaman din po yung katotohanan. Nako, kumbaga ano to, wag lang si Totoy ang pakinggan nyo. Di ba? Wag lang si Putotoy. Ha? Nako. Wag lang daw po si Putotoy. Siyempre, natakot na rin sila sa buhay nila. So, nako. Ito ang iginiit ng 4 sa 6 na security guard na nanadawit sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena. Lumantad sa social media sina Mark Zavala, Roberto Mateliano, John Reconsolacion at Virilio Bayog. Yan daw para makiusap sa kanilang head security na si alias Totoy na huwag silang idamay sa gulong pinasok nito. Natatakot na raw sila sa mga natatanggap na banta mula nang lumantad ito at sabihing nasa Taal Lake ang mga nawawalang sabungero. Ang tanong, ba't ngayon lang kayo lumagtad? Oh, ba't kailangan pa si Putotoy? Oh. Di ba? Kasi sabi ni Putotoy, na hindi na daw siya nagtutulog kasi nga naiisip niya pa rin. Kumbaga pag kumakain siya ng tilapia, pag kagat niya, nakikita niya yung mga namatay. Minsan daw kumakain siya ng tilapia, nagkakapobia na daw siya kumain ng isda. Pag kagat niya, lasang human. Parang kamandag. Diba? Absat Makoy, shoutout. Diba? Parang ganun daw ang lasing eh. Kaya nagkapobia siya sa isda. Eh, nainis na siya. Hindi ko na kaya to. Lahat ng mga nakakain ko, lasang human. Lalantad na ako. Kaya nga eh. Pati isda. Lalo na daw manok. Nagkapobia sa manok pag naririnig niya daw yung tiktilaok. Hindi na daw siya natutulog eh. Tiktilaok! Nanginginig daw siya ng Totoy.
sila. Kung si Hanilet daw, single siya. Single ko. Siya naman daw, tiktila ako na. Lasang tao na daw lahat. Hindi na siya kumakain ng manok, hindi na siya kumakain ng isda. Yung baboy, hindi na rin daw siya kumakain. Bininang niya nga Skyflex, 52 na daw yung butas, yun lang kinakain niya. Xi Jinping. Lain na natin, nakakahilo yung ano eh. Nakakahilo, ayoko ng ganun. Dahil po sa seguridad namin at sa buong pamilya po namin. Takot po kami dahil pinagbantaan po kami. Patayin po. At sinabihan po kami na Ay, Begay! Hindi kami madamay. Bago nito, nagtago ang 4 sa isang village sa Parañaque matapos kasuhan ng kidnapping at serious illegal detention noong 2022. Nakapagpiyansa sila ng 3 milyong piso bawat isa Oh. at pansamantalang nakalaya. Ayun ang mahirap. Paano kayo nagkaroon ng 3 milyon bawat isa? Gwardiya lang kayo doon. Oh. Oh. Diba? Eh di dapat nilinaw nyo na to noong 2022 paglaya nyo. Oh, ngayon na nagkakabukasan, iba na. By the way, bubuksan to. Abangan nyo sa Congress. Abangan nyo Pero noong Enero, binawi ng Court of Appeals ang kanilang piyansa at inutusan ng Manila Regional Trial Court Branch 40 na mag-issue ng re-arrest warrant sa mga gwardya. Giit ng 4, mga in-house security guard lamang sila ng Manila Arena na nadamay. Nako, hindi rin pwede. Hindi ko kayo dinidiin, maropa. Hindi ko kayo dinidiin, pero seryosong kaso kasi to eh. Lalo na nagalit po ang buong bansa nang nalaman na ginawa nyong parang buti pa yung hayop eh. Pag tinapon mo sa ilog, lumulutang. Putik, yung mga 100 sa bungero, di ba, pinatay na, nilublub pa dun sa Taal Lake. Ang sarap ng mga tilapia pala talaga dyan. Di ba? Kaya pala yung nagbebenta rito sa amin, sir, masarap tong tilapia namin. Bakit po? Galing Tagaytay to eh, Taal. Sa farm doon. Talaga, kami naman ang tataba. Diba? Ang tataba. Manamis-namis yan, sir. Lasang braso. Hindi rin daw nila boss si alias Totoy, pero napipilitan daw silang sundin ito. Isa po siyang malupit po, mainitin niya ang ulo. Saka nananadyak po siya, malupit po sa mga trabaho. Yan sinasabi ko sa inyo. Ito na pa yung sinasabi ko sa inyo. Ito na yung time na turuan. Turuan na to. Tignan mo si Totoy, tinuturo sila. Sila naman, tinuturo si Totoy na malupit, mainitin ang ulo. Masarap to, kain lang tayong popcorn. Tuturuan na sila eh. Tuturuan na sila. Ganda to. Oh, yung kailang Matubato rin, no, sa Davao, di ba? Doon sa may tabi ng golf course, nililibing lang yung di ba? Nililibing lang yung mga sabungero, mga pinapatay nila digong doon, di ba? Pag nag-golf ka nga daw doon may nakasilip sa hole. Hello. Congrats. Hole in one. Diba? Mag-golf ka, no? Kukunin mo yung bola, na-shoot mo. Uy, congrats, pare! Doon pa kundo, congrats! Naka-hole in one ka! Pagkuha mo ng bola, congrats. Kung tutusin, big time na raw si alias Totoy. Hoy. Mula nang pumutok ang missing sa bungero. Big Katunayan daw, tumakbo pa itong mayor sa isang bayan sa Surigao del Sur. Oh, May sariling bodyguard po, may bullet rope, at saka may 2 resort,
maraming bahay at saka apartment po. Nako, putik, sinisiraan naman ngayon si Totoy. Totoy, ikaw pala may kasalanan po, Totoy. Dalawa, bahay mo, resort pa. Makabuli troop. May apartment ka pa. Putik, siraan na to. Maganda-ganda to, ah. Sisiraan na po sila. Nagsisiraan na. Nananawagan sila ngayon na tulungan sila ng pamahalaan dahil naiipit daw sila sa sitwasyon. Nako, dalawa na tutulungan, ah. Si Patotoy tsaka atong apat. Sino ba tutulungan sa inyo? Putik. Magsusumiti na affidavit ang apat na gwardya at dudulog sa DOJ para ilahad kung sino si alias Totoy at ang tunay na mastermind sa pagkawala ng mga sabungero ng Manila Arena. Nako. Para sa 1 Nako, ito naman po ang kalaban ni Totoy. Nako, patay na to. Ganda to, ah. Sa eksklusibo at muling pagharap niya sa GMA Integrated News, nagpakilala na si alias Totoy bilang si Julie Dondon Patidongan, isa sa mga akusado sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Pinangalanan at inidetalye rin niya ang umano'y mga mastermind at may kinalaman sa kaso, kabilang na ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ang kampo ni Ang, tinawag na kasinungalingan. Nako, yan na, ha. Si Atong Ang naman, kasinungalingan. Tapos si Gretchen Barreto, magsasalita na. Nako po. Apayag ni Patidongan. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Sa muling pagharap ni alias Totoy sa GMA Integrated News, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya, si Julie Dondon Patidongan, head ng security ng ilang sabungan. Isa rin siya sa 6 na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Ano naging papel mo dito sa meeting sabungero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya na bilang farm manager. Sa eksklusibong parehang... Pero feeling ko, Totoy, may kasapakat to eh. Kasi ikaw ang head security. Siguro may nag-nintusan ka nung boss nyo na, Totoy, dahil mo na yan sa Tagaytay. Lublub mo. Diba? Nakonsensya siya siguro. No? Nakonsensya siya. Nakonsensya siya. Tapos, syempre, kasabot niya yung di umano yung mga polis na bataan ni Bato. GMA Integrated News, pinangalanan ni Patidongan ang mga umunoy mastermind sa pagkawala ng hindi raw bababa sa 100 mga sabungero. Nandyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, Nako! din Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawala. Eric De La Rosa, tsaka si Atong Ang daw. Nako. Yari. Diba? Pero hindi pwedeng hindi kasangkot dito. Para sa akin hindi pwedeng hindi sangkot si Totoy. Kumbaga, ang ginagawa niya, magsasalita ako, magkakaroon niya ng terms kay Remulla at kay PNP Chief General Torres. Sir, magsasalita ako. Pero, bigyan niyo ako ng immunity. Ganyan ang o-offer ni Totoy yan. Oo, may kinalaman ako. Ganyan yan, pwede yan eh. May kinalaman ako, pero ang bibigay sa kanya, mababang sentensya ng kaso. Ganyan po yan. Magiging state witness siya. May mga kasunduan na ganyan. Diba? Pero hindi tayo pwedeng magsalita na wala siyang kasalanan kasi nga siya yung head of security. Kung ang akusado dito ay yung mga mababang guard ng Manila Arena, yung nagsalita kanina, hindi naman kikiulos yun kung walang basbas niya. So, wala namang kasakpot si Totoy dito. Diba? May lambing sa dulo. Toy. Mami Irene, Daddy Armin, shout out. Pare Malyari, shout out sa inyo, ma'am. Shout out ha. Mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Idinetalya niya ang papel JC ng mga Mouse. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmumonitor. Eric De La Rosa? Sino ba yan? Baka Bato De La Rosa yan eh. Sino ba yung Eric De La Rosa? Ha? Bato De La Rosa yan, alam ko eh. Diba? Ang Bato De La Rosa yan. Mga palabas, pag alam niyang supi,
pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang. Then mag-uusap sila ni Celso Salazar. Then itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagsusupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind. Kasi mali lang kay Atong Ang, doon nga nagbabalas eh. Yung mga nandoloko dyan, humanda na kayo. Ginanon niya eh. Nag-threat siya eh. Humanda na kayo. Tsaka ang alam nyo po, si Atong Ang po kasi, sa totoo lang po, hindi naman tayo bago dito sa politika. Si Atong Ang po kasi, ibang klase po siya. Ibang klaseng yaman siya. Mayaman po talaga. At regarding impluensya, para po siyang Michael Yang ni Erap noon. Hindi ko sinasabing sindikato si Atong Ang ha. Kanang kamay yan dati ni Erap Estrada. Sobrang impluensya ng tao na yan. At si Atong Ang po, talagang bilyonaryo yan. Ang pera sa kanya, parang wala lang, pinaglalaroan niya. Ganun po kayaman yan. At kung pupunta kayong kasino, lahat doon, pag darating si Atong Ang, nakasaludo yun. Dahil si Atong Ang, malaking junket po ang hawak niya. At dati nga, ano pa namin yan eh. Junket kami, junket din sila eh. Marami siyang mga transportation doon, marami siyang mga guests na mga nung kasagsagan nung Duterte administration. Ang dami niyang mga guests noon. Sikat na sikat yan sa casino area dyan sa Pasay. At saka si Atong Ang po, matagal nang may impluensya yan. Erap Estrada, di ba, nadamay pa nga yan. Nakuwanan sila ni Erap Estrada sa isang sa Pasay area na si Erap nagkakasino, di ba? Kaya malaki impluensya ni Atong Ang. Ngayon, bilib ako dito sa mga to para kalabanin si Atong Ang ngayon. Bilib ako dito sa mga kay Totoy na to. Talagang babanggay niya si Atong Ang. Laki ng impluensya nito ni Atong Ang, sabi ko sa inyo. Kung impluensya pag-uusapan, napakalaki impluensya ni Atong Ang, sobra talaga. Sobra po talaga. Mami Irene, salamat po. Thank you. Ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Pinangalanan na rin niya pati ang babaeng showbiz personality na nauna niyang iniugnay sa kaso. Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. Naku, ayan na. Diyan na tayo. Ayan na, patay ka. Wala na. Pare kamandag po dyan din to. Hindi, matagal na yan dito. Putik, Atong Ang, tagal na yan. Tagal na yan eh. Gretchen Barreto, no? Gretchen, ano nangyari? Yan. Diba? Si Gretchen, sumikat pa naman to sa RCBC. Diba? Sumikat to sa RCBC building eh. Yung legend na yung legend na kwento ng RCBC na sumakay siya sa RCBC elevator. Alam niyo na 'yon? Sumakay daw di umano sa RCBC elevator. Ayaw ni Gretchen na may kasabay. Yung pala, ang kasabay niya, yung may-ari ng building. Diba? Guard, pwedeng alis muna to kasi kailangan kong gumamit ng elevator. Sabi nung isa, hello, ako may-ari ng building. Elevator, no? Ako, parang teleserye nangyari. Ako ang may-ari ng building na to. Putik na katapat eh. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Ang panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya, makipagtulungan na lang siya sa akin. Ako Gretchen, hindi lang daw po 50%, 100% may kinalaman ka daw. Patindi si Patotoy. Hindi to, palalim ng palalim to Dongan, nagpa-interview siya dahil kung ano-ano na raw bintang ang ibinabato sa kanya ng mga kalaban.
Ipinakita niya sa akin ang affidavit na pinapipirma raw sa kanya ng kampo ni Atong Ang. Yun! Nakasaad umano rito na babawiin at babalik na rin ni Patidongan ang lahat ng kanyang naging salaysay laban sa kampo ni Atong Ang at iba pa. Kaya binigyan po siya ng affidavit of recantation na kung saan babaligtad siya. Nako. Palit ng 300 million pesos. Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Uy! Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko, yung recantation ba yun, na binigay mo sa akin, kapalit ng pira. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At, Nako po, ayan na. Matindi po ang aligasyon niya na binigyan siya ng letter na para bumaligtad. Hindi niya daw po tinanggap. Mahirap to. Palalim na ng palalim to. Ngayon si Atong Ang nagsalita na rin. Nako. Ano ng mga pamilya ng mga nawawalan sa bungero. Sa statement na pinadala ng kampo ni Atong Ang, sinabing maghahain siya ng complaint affidavit bukas laban kay Patidongan. Ihahain daw nila ito sa Office of Mandaluyong City Prosecutor. Ayon pa sa kampo ni Ang, isa si Patidongan sa nakipagsabuatan umano para magsagawa ng attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incriminating against innocent persons at slander laban kay Ang. Nabahiran umano nito ang dignidad at reputasyon ni Ang at nagdulot ng anxiety at stress sa kanyang pamilya. Wala raw katotohanan, walang basihan at malisyoso umano ang mga aligasyon laban sa negosyante. Sa katunayan nila, nakikipagtulungan siya sa mga otoridad mula noong Bakit tayo mahihirap, no? Pag nakakaranas tayo ng stress, anxiety, hindi natin dinidemanda, no? No? Diba? Tulad niyang prime water, tignan mo, nai-stress na ako ngayon, madaling araw na, wala pa. Dapat nagdedemanda rin ako no? Diba? Pero yung mayayaman, no? Konting stress, nagdulot ka sa akin ng stress, anxiety, pakukulong kita. No? Tama si Green Day. Stress kasi tayo, wala tayong pang-abogado Di ba? Wala No, pero pwede tama napupuyat na ako sa crime water. Dapat direreklamo ko to Pero hindi tayo mayaman, hindi natin mademanda Kalaban natin trilyonaryo. Grabe, no? Pag si Atong Ang, tignan mo dinimanda niya si Totoy kasi nga nagdulot siya ng stress at anxiety. Putik ako, araw-araw ako stress, na-anxiety na ako sa tubig Ganun talaga, no? Pag mahirap ka, wala kang laban talaga, ayop po. Simula ang investigasyon para malinis ang kanyang pangalan. Umaapela rin si Ang sa Kaya nga, pare ka mandag media na huwag magkalat ng maling impormasyon. Dapat daw mapanatili ang right to due process at maiwasan ang trial by publicity. Hindi naman gano'n, Mr. Atong Ang, kasi matagal na kaso na to Matagal na kaso na to. Hindi naman nagdudulot ng dito, ng misinformation. Ang inaano lang natin dito is nasa na yung subungero na yun. Hinintay pa, napakagaling daw ng Duterte administration. Para sa mahirap daw. Nakikita nila si Tatay Diggs na parang mahirap na nagiging boses ng taong bayan. Eto, putik, 100 sa bungero to, nawawala, mahihirap. Oo, may kasalanan sila. Dinuduga nila yung yung sabong. Pero, dapat lang silang makulong. Pero hindi, wala. Ilang pamilya na ang involved. Samantalang sila, 100,000 lang, 200,000 lang ang mga, sabihin mo na naduga nila dyan sa sabong na yan. Putik, yung vice-presidente nga ngayon, bilyon ang ninakaw, nasa na? Nasa na yung ayun ang tanong dito Nasa ng hustisya nung panahong Duterte na pinakamagaling daw na presidente? Ngayon lahat nabibigyan ng hustisya sa panahon ni BBM. Lahat ng tao na may sangkot at gustong lumalantad ngayon. Nandiyan yung EJK. Andyan yung Pogo. Nakita nyo yung, tapos sabihin nyo, walang accomplishment ang administrasyon nito.
Oh. Ang problema dito, nasa na yon? Kasi importante naman yun, Mr. Atong ang Totoy tsaka dun sa apat. Nandito lang yan, nakaano lang yan. Nakapalibot lang yan sa pulis. Eto si Totoy, yung apat, tsaka si Atong ang, si Gretchen. Nasa inyo lang yan, kapulisan. Nasa inyo ang katotohanan dyan. Sa inyo lang yan. Kasi, alam ka namang, ano yun? Nalunod lang doon. May kibuloy pa, di ba? Papalit ka kasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million para alam ng lahat. Hindi ko kayang tanggapin yung pera niya sa mga taong nagtatapos. Biro mo, ayan no? Ayan no, biro mo. Parang kinasuhan mo na daw sarili niya. May punto siya doon. Ay, Ma'am Bin Lopez, salamat po. May punto siya doon. May punto siya doon. Malaking puntos yun. Bakit? Siya yung head of security. Tandaan nyo, hindi magdidesisyon ang isang head of security kung walang kumpas. Diba? Kanino ba siya head of security? Kay Atong Ang. Yun. Mabigat yung binitawan niya na yun, ha? Parang kinasuhan mo na din sarili mo. Diba? Sabi ko sa inyo, lalabas at lalabas to, magtuturuan talaga na siya hanggang sa mabuking na lahat. Bakit ngayon lang ako lumutang? Ngayon, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si General Torre. O, kita mo? Si General Torre pala, dahil kay General Torre, kaya siya lumabas, Dahil kay General Torre. Kasi si General Torre para lang parang simpleng PNP chief na pwede mong kausapin na parang kaibigan mo lang Napaka-friendly, napaka-approachable. Ngayon lang tayo nagkaroon ng PNP chief na ganyan. Yung dati, yung pinalitan niya, si Chief PNP, ano ba yun? Pangalan ng Chief PNP, nakalimutan ko na ba? Diba? Pangalan na ito? Marbil, yun. Naisip ko, Merlin. Marbil, nakita ko yan, di ba? Nakita ko yan sa Intramuros. Nakita ko yan sa Intramuros. Mestizo pala si Chief Marbil, Pogi. Simple lang. Nagjo-joke. Mahilig siya mag-joke. Nagjo-joke siya pala. Masayaing tao. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Gretchen Barreto at iba pang nabanggit ni Patidongan. Ang mga ibinunyag ni Patidongan, hindi na raw ikinagulat ng pamilya ni Edgar Malaca, pero para raw silang pinarusahan sa kanilang narinig. Kung nagkasala man sana yung mga sabungero, dapat dinaan nyo sa batas. Yan ang totoo. Dinaan sa batas. Ngayon, ang tanong, paano nakapulusot sa dating PNP chief ba to? Or dating PNP chief? Paano nakalusot to sa panahong Administrasyon Duterte kung talagang makamahirap? Dahil totoo, ang mga mahirap pa rin ang humingi ng ustisya dito. Paano nakalusot to? Yari kayo. Tulong nyo na lang sana. Ginaan nyo sa proseso. Hindi, masama ang loob namin kung ganun ang ginawa mo. Pero, yung pagkidnap, pagkitil sa mga buhay ng 34 na sabungero, sobra-sobra yung ginawa mong parusa sa amin lahat. Nasaan ang konsensya mo? Wala ka bang ina? Wala ka bang anak? Wala ka bang kapatid at mga asawa? Ang 76 na taong gulang na ina ni John Lasco, napaluha pero lalaban daw siya. Magdusa din sila. Grabe. Sila sa kulungan. Kawawa naman si nanay, bulag pa yung kanang mata. Kawawa naman, 76 years old. Yan ang mga hindi naiisip ng mga DDS Yung mga biktima ng mga karahasan at krimen. Nakakala nila, sabihin na nating adik, pinatay, akala nila walang pamilya. Akala nila karapat dapat patayin lang lahat ng tao. Alam mo mga DDS, ewan ko lang kayo kaya mamatayan, naayop kayo.
Hayop talaga itong mga DDS na to no? Parang yung tao sa kanila, para lang para lang pumatay ka ng ibon. Oh, dapat lang sa'yo yan. Mali ang dapo mo, patay ka, hayop ka. Ganun lang no? Akala nila walang pamilya na nag-aantay. Akala nila walang pamilya na binubuhay. Hayop talaga, kupal mga DDS talaga. Maranasan nila kung gaano kahirap. Yan tulong pa lang. How much more pinatay nila yung anak ko. Laban ako. Kailangan lumaban ako. Anya, matagal na nilang alam sa pamilya na si Ang ang suspect, pero takot silang ulang magpangalan kay Ang. Panawagan niya kay Patidongan na huwag siyang mag-recant o bumaliktad at sana'y lumabas pa ang ibang testigo. Kasabay ng kanyang mga revelasyon, nanawagan sa Pangulo si Patidongan. Sa mahal kong Presidente, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Nako, yan maganda yan Kumbaga, tama, umaano na naman kay BBM tsaka General Torre kay Secremulia. Kasi nakikitaan nga nila ngayon na may hustisya. Paano ba naman? Ipakulong ba naman ni BBM si Duterte? Yung talagang hari ng mga demonyo, pinakulong ni BBM. Hindi ka ba magtitiwala doon? Ganun kalupit yun. Kaya natatawa nga ako sa DDS Duterte, best president, pero pinakulong ng presidente natin. What the F? Kung mati ka si Digong, nakalaya yan ngayon, kaso weak president What the F? Diba? Tama yung Adrian D. Pexman, maraming piyato sa Jabaw. Shit happens. Biro mo lalabas. Masaklit yan. Lalabas na biro mo, wala na mga girlfriend, ubus na. Nagmamalaki pa, kala mo talagang matikas pa yung ethics niya. Ubus na yung mga girlfriend niya. Wala na. Lalabas ka na lang dyan, garapon. Ayon sa Malacanang, patuloy na pinaiimbestigahan ng Pangulo ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Patuloy po ang pag-iimbestiga ng malalim na pag-iimbestiga para malaman kung sino pa talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Para sa GMA Integrated News, ako si Emilio Subangil, ang inyo. Yan po ang nawawalang sabungero at abangan po natin ayan po yung statement ni Totoy, si Julie. Julie pala pangalan niya, no? Julie. Ayan po ang statement ni Julie na lumantad po siya at ayun lang yan kundi si Atong Ang, Gretchen, tandem yan Atong Ang, Gretchen, Kapulisan. Etong sila Totoy, tsaka yung apat, mga ano lang yan, mga, kung sa pyramid, nasa pangatlong level sila. Tandaan nyo, hindi magagawa nila Totoy yon. Diba? Hindi magagawa nila Totoy yan nang walang basbas. Hindi mo naman nanduduga sila sa sabungan. Hindi naman nila raratratin yan kung nang walang basbas. Siyempre may basbas yan, hindi sila magbibida-bida. Kasi pag nagbida si Totoy na niratrat niya yan, o siya na mismo ang nagplano na ilublob yan, ano sasabihin ni Atong Ang? Sasabihin niya, ba't ginawa mo yun? Hindi naman yun ang gusto ko. Papahamak mo yung pangalan ko dyan Yun. Diba, given the scenario, isipin nyo yung scenario na yun. Diba, given the scenario, hindi aayaan ni Atong Ang na gumawa ka ng sarili mong mundo. Kailangan yung mundo mo kay Atong Ang umiikot. Diba? So, naniniwala ako na etong mga sila Julie, si Totoy, at yung apat, mga naiipit yan. Ang hanapin natin po dito ay yung nasa tuktok. Diba? Kaya nga PMP Gypsy ba ito? Walang nagawa. Ano sabi ni Ping? Boss Jolo, kahit kriminal, they deserve due process, litisin at kung may sala, ikulong at bigyan ng panahon na magbago at pagsisiyan. Maling nagawa. Totoo yan. Ayan po ang pinaglalaban natin. Sabi nga natin, dito, sige, adik si BBM. Bakit? Kung adik si BBM,
Oh, ano ngayon? Yun na lang eh. Akala mo kung magano yung mga DDS eh. Pag adik, iwi sa kanila. Kapal ng mukha nyo, adik nga si Basti tsaka si Chong Kitty. Diba? Oh. Kaya ako nabababaan ako sa argumentong adik si Bibi. Ano ngayon? Bobo eh, no? Bobo, kala mo yung adik sa kanila mamamatay tao. Eh, tignan mo naman itsura nila. Tignan mo itsura nila. Yung mga vlogger pa lang nila. Tignan mo yung mga banatae. Tignan mo itsura. Kung makasabing adik si BBM, kala mo itsura nila. Mukha kayong sa Mars Attack eh.